Minsan, sa buhay natin, may mga pangyayari na ipinapanalangin natin na sana ganoon na lang palagi. Dahil sa sobrang saya ng mga sandaling iyan. Pero ganoon yata talaga. Kahit gaano ka pa maging masaya, may magiging rason pa rin upang maging malungkot ka. Sobrang maalaga ng mama namin. Dahil sa tuwing gigising ako, palagi niya na agad akong hinahandaan ng makakain dahil magtitinda na kami ni kuya. Ganito lang palagi ang ginagawa ko sa panahon ng bakasyon namin sa eskwelahan. Kinakailangan kong sumama sa kuyakin ko para magtinda ng mani sa gabi upang may pang tusto sa gastusin namin sa bahay dahil wala pang trabaho sa Magtitinda na tayo! Hindi madali ang ginagawa kong pagtitinda. Dahil imbis na naglalaro ako at nag-i-enjoy ng pagkabata, ay mas nauubos ang oras ko sa pagtitinda. Bakit ganun? Puti pa sila, masaya nakasama ang buong pamilya. Bakit ba nangyayari sa akin ito? Wala ba akong karapatang magkaroon ng buong pamilya? Wala ba akong karapatang maging masaya kasama ni mama at papa? O, bigay mo to kay mama. Isang araw, bigla na lang kaming kinausap ni mama para sabihin na siya ay magtatrabaho na. Dahil magpapasokan na rin at kakapusin na kami sa panggastos. Dahil hindi na sapat ang kinikita namin ni kuya sa pagtitinda. At umalis nga si mama sa bahay namin para magtrabaho. At lumipas ang taon na wala siya. Siyempre ay nanibago kami magkakapatid. Na-realize ko na sobrang hirap pala ng walang kasamang magulang sa bahay. Wala na nga kaming papa, umalis pa si mama. Minsan, hindi nila alam na napapatanong na lang ako kung ba't ang hirap ng buhay. Ba't namin kailangang pagdaanan ng mga gantong sitwasyon. Bakit sa dami-dami ng tao sa akin pa at sa pamilya ko napunta ang mga gantong klaseng sitwasyon. Magandang araw bayan. Dahil sa paglaganap ng coronavirus dito sa ating bansa, pinatutupad ng ating gobyerno na magkaroon ng malawakang lockdown dito sa Pilipinas. Magiging epektibo ito ngayong araw, alas 6 ng gabi. Ako po si Chel at ito ang balita ngayon. Napakabilis ng mga araw na nagdaan at napakarami na rin ang mga nangyayari sa buhay namin. May mga bagay na hindi ko inaasahan at inaakalang mangyayari pala. Bakit kailangan mangyari itong lockdown na to? Maayos naman na lahat eh. Nakakaraos na kami sa araw-araw dahil sa kinikita ni mama. Pero hindi naman magiging masaya kung hindi rin namin siya makakasama araw-araw. Ito na naman ako. Ganito na lang ba talaga ang kapalaran ko? Deserve ko ba lahat ng ito? Makalipas ang panahon, naging maayos ang communication namin kay mama. Hanggang sa bigla na lang naging madalang ito kung tumawag. Araw-araw ako nag-aabang ng tawag ni mama. Namimiss ko na siya at ang kanyang boses. Namimiss ko na siya. Bakit ba hindi siya tumatawag? Ayaw niya ba kaming kamustahin? Para na rin niya kaming iniwan ng tuluyan gaya ng ginawa ng papa ko sa amin. Magandang araw bayan. Ayon sa DOH ay unti-untinang bumababa ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng COVID. Dahil doon ay pinagpasahan ng gobyerno na ibaba sa isip ang enhanced community quarantine ang buong bansa. Dito ay pinapayagan na ang ilan na bumiyahe sa mga ibang lugar. Ako po si Chel at ito ang balita ngayon. Sobra akong nagdaramdam. Dahil ilang araw na rin na hindi tumatawag si mama. Ngunit bigla siyang dumating. Gusto kong tumakbo at salubungin siya ng mahigpit na yakap, ngunit napapangunahan ako ng aking tampo, kaya naman nanatili ako sa aming kwarto at nagpanggap na abala. Napakasaya ko dahil nandito na ulit si mama. Naging maayos naman ang lahat pagkatapos niya akong kausapin. Niregaluhan kaming lahat ni mama at sobrang saya ko rin dahil nakasama namin siya kahit papano. Aalis rin kasi siya kaagad kinabukasan para bumalik sa trabaho. Wala kaming kaalam-alam na sobrang nahihirapan na para si mama sa kalagayan niya. Hindi niya rin ito pinapaalam sa amin noong mga panahong umuwi siya sa bahay namin. Dumating na ang pinakakinakatakutang naming mangyari. Pati si mama ay iniwan na kami.
Sobrang bilis ng pangyayaring iyon. Hindi ko inakalang darating kami sa gantong punto ng buhay. Paano na kami? Sana panaginip na lang lahat ng ito. Sana hindi ito totoo. Sana magising na ako. Hindi ko kayang wala si mama. Kung yung unang alis niya pa lang na pansamantala ay napasakit na, paano pa kaya ito? Ito na pang habang buhay na. Simula nung nawala si mama, nawalan na ako ng gana sa lahat. Para bang wala ng kwenta lahat ng bagay. Nawalan na ako ng gana pumasok, napapadulas na rin ang aking pagko-computer shop. Madalas din napapaaway dahil lagi na lang akong galit sa kahit maliit na rason. Ganoon siguro talaga. Wala na akong pake sa lahat, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hindi naging madali sa akin ang lahat pagkatapos ng nangyari kay mama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Kaya naman kahit anong pilit ng mga kaibigan ko na isama ko sa mga lakad nila ay hindi nila agad ako napapapayag. Naging porsigido ang mga kaibigan ko na isama ako sa church nila. Hindi ko nga alam kung napipilitan na lang ba ako o dahil na rin nakikita ko silang masaya kapag nandoon sila. Kaya sumama na lang din ako. Kinausap ako nung nagpakilala sa akin na si Kuya James. At inimbitahan niya ako na papasama sa iba pang gawain ng church na iyon. At dahil naging masaya ako, ay tinanggap ko ang pagyaya niya sa akin at iyon ay nagpatuloy. Hanggang sa naisama ako sa isang gawain na tinatawag na cell group. Dumating din sa punto na tinatamad na akong dumalo sa mga gawain sa church. Siguro dahil nasa healing stage pa lang ako about sa nangyari kay mama. Kaya wala akong gana sa lahat. Alam kong medyo bago pa ako, pero wala eh. Tinatamad talaga ako. Halos napipilitan na lamang ako sa mga pagdalo dahil sa mga kasamahan ko. Minsan pa nga ay marami akong dahilan na hindi naman totoo at minsan naman ay tinataguan ko sila. Hanggang sinadya na ako kausapin ng leader ko at pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay naging okay ang pakiramdam ko at lumawak ang pag-unawa ko about sa mga gawain sa church. Kung bakit natin kailangan dumalo sa church at kung ano ang benefit nito sa akin pag dumadalaw ako. At sa ganong paraan, bumabalik ang kagustuhan kong dumalo sa mga iba't ibang gawain. Guys, handa na po kayo sa encounter battle week. Ngayon natin lahat tayo makakasama na. Pinarealize ng Lord na kung ako nga ay pinatawad niya sa aking mga nagawang kasalanan, nararapat lamang na ako ay magpatawad din ng tao na kasakit din sa akin. Unang pumasok sa isip ko ay ang aking ama. Dahil matagal din akong nangulila at nagkaroon ng sama ng loob sa kanya dahil hindi ko siya nakilala. Nang dahil sa mga pangyayaring iyon, ay tuluyan ko nang napatawad ang aking ama at wala nang kahit anong sama ng loob sa aking puso. Uy, Andrew, grabe na. Hindi ko na kayo lagi nakakasama sa comshop. Lagi na lang kayong busy ni Kira sa pag-church. Hindi naman, kasi nakakaginawa lang yung press nila. Bukas, meron kami gawain. Sige, susubukan kong sumama pag may oras ako. Tsaka magpapaaral na rin ako kay mama. Ay, Kira. Gusto naman ang bawat isa. Sa mga nakapag-encounter, share nyo naman yung kung ano yung naranasan at na-experience nyo. Okay? Ito, ano naranasan mo? Yung naranasan ko po is sobrang sarap po sa presence ng Lord. And then, naramdaman ko po yung pagmamahal niya doon. Kahit sobrang kasalanan, tinanggap niya. Hey, praise God, no? Okay? So ngayon nagkaroon tayo ng bagong apoy. Huwag natin itong hayaan at manatili tayo na maglingkod kay Lord. So yan, klaro na ba ang lahat? Amen! Pagkatapos ng meeting ay sinabihan rin ako ni Kuya James ng panibagong ministry. Ako na rin ay mag-ooperate ng laptop every Sunday service. Natapos ang meeting at pag-uwi namin ay sobrang saya ko dahil sinagot na rin ng Lord ang isang sa mga prayers ko. Bakit naman? Di ba ito yung cellphone na palagi nang hinihiram? Opo, bakit? Napag-desisyonan namin ni kuya mo na bigyan natin sa'yo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sobrang saya ko. Nagkaroon na ako ng ministry at nabigyan pa ako ng material na blessing. Mas lalo akong ginanahan makilala at magpagamit sa Lord dahil alam kong hindi lang ito ang mararanasan ko. Ito pa lang ang simula. Palagi na akong active sa mga gawain at ginagawan ko na lagi ng paraan upang makasama ko sa mga gawain sa church. Sa daming magagandang ginawa ng Lord sa buhay ko, pinalaya niya ako sa lahat ng kasalanan at sama ng loob kung matagal kong hila. Kaya naman all glory and honor bilang sa God.